Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tongue with evidence, fresh and beauty. Pero may dit pimple, oh. Bakit nagka-pimple ako? Kasi may lumabas na survey ngayon. Number 1 na. Nako, number 1 na daw sa top 10 presidential bets. Ayon sa Tanggiri, si Martin Romualdez? Maniniwala kayo dyan, oy. Kasi pagbaliktarin mo ang resulta. Bakit? Nako, 0.3% lang ang naniniwala na magiging presidente or bobotohan nila si Martin Romualdez bilang presidente. Alam nyo naman na yung mga ibang supporters na gusto nilang galitin si Martin Romualdez. Binaliktad ang sorbe. Number 1, si VP Sara Duterte na mayroong 31.5%. Number 2, si Senator Raffy Tulfo na may 30.8%. Wait, about Raffy Tulfo, alam nyo ba? Ayaw niyang isali ang kanyang pangalan sa mga survey kasi medyo maaga pa daw. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, nabasa ko lang ito. Kasi ito yung sinabi niya last time, 'di ba? Sabi ni Senator Raffy Tulfo, request ko lang sa survey company. Huwag nyo na pong isama ang pangalan ko. Please lang. It hurts me, actually, na umpisa pa lang tayo, baby pa lang ang administrasyong ito, pinag-uusapan na natin sino magiging kapalit. Anong baby? 2 taon? Baby na? Kailan ba maging adult? Pag 6 years na, nauupo kayo dyan? Grabe naman, Raffy Tulfo. Until now, baby pa rin ang nakikita nyo sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi tayo umuusad. Kaya yung mga problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan kasi baby talk pala ang ginagawa nyo. Baby approach pala ang ginagawa nyo. Baby strategies pala ang yung inihahain solusyon para sa problema natin. Hindi ganon. Don't describe the administration as baby. Kasi sabi mo dito, it hurts me actually na umpisa pa lang tayo. Baby pa lang ang administrasyon ito. Ano nag-uumpisa? 2 years na nag-uumpisa. Malapit na tayo sa gitna ng administrasyong Bongbong Marcos. Nag-uumpisa pa lang? Dapat yung first month mo bilang senador, yun ang umpisa. Pero mag 2 years na, hindi yan umpisa. Diba? Dapat marami na kayong nagawa. Anong baby? Huwag nyo kaming bibibibihin. Kasi hindi madadala sa baby yung tiyan naming gutom. Hindi madadala sa baby yung mga problema ng ating bansa. Kalerki kayo. Yun pala yung pag-understand nyo sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Baby, ano yan, nakachupon? Ano yan, nakagatas in bottled? until now, dependent pa rin? Naku, wag ganun, ha? I don't like that explanation, Senator Raffy Tulfo. Hindi na baby si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na baby ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, at lalo na alam niya kung ano ang paghihirap ng buong Pilipino ngayon. So wag nating bibihin Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, hindi tayo makamove on. Walang progress ang Pilipinas kasi binibaby nyo si BBM. BBM. Diba? Ito na. Let's go back to the survey. Ayaw kasing isali ni Senator Raffy Tulfo ang kayang pangalan. I-cross out natin. Diba? Huwag nating i-add on. Next time mga survey company, alisin nyo ang pangalan ni Raffy Tulfo. O baka later on, pag malapit na ang 2028, gusto nyo isali ang pangalan niya. Baka mag-request siya, uy, isali nyo naman ang pangalan ko. O di kaya, uy, nasan ba yung pangalan ko? Wala sa survey, O pangatlo, ay si Mama Lenlen. Pangatlo, si Mama Lenlen na gusto nila maging presidente if ngayon ang election sa 2028. 12% ang nakuha ng Mama Lenlen. Pang-apat, si Senator Grace Po na may 10%. Isko lumalaban pa rin. Meron 6%. Senator Amy Marcos, meron 3%. Manny Pacquiao, hindi pa rin, natapos ang kanyang powerful beauty. May 2%. Risa Hontiveros, ha? Si Risa Hontiveros na hindi
hindi ka namin uurungan, Pastor Apollo Kibuloy. Oh, hindi ba? Trending si Risa Hontiveros. Dapat sana marami ang boboto kay Risa Hontiveros sa survey. Pero 1% lang. Bakit ganun ka, bibig? Ay, ewan ko, bakit 1% lang si Risa Hontiveros? Dapat sana maraming naniniwala sa kanya. Maraming, tawag dito, sumusuporta kay Risa Hontiveros dahil sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy, yung mga kaso-kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, maraming naniniwala kay Risa Hontiveros, maraming galit kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya bakit 1% lang ang nakuha niyang boto? Diba? Tapos si Chavit Singson, 1%. Ay, ito na. Si House Speaker Martin Romualdez, 0.3%. Ano nangyari? Akala ko may mga trolls itong si Martin Romualdez. Akala ko kasi nag-trending yung mga pasabog ni Maharlika sa PCO Patricia Martin. At yung si Rox, di ba? So, sabi pa nga ni Rox na, ano na ba naman yung grupo namin? I-disperse na ba yung grupo namin? Or gibain na ba naman grupo namin? Diba? So may mga nangyaring bayaran? Sabi ni Maharlika, na-post ni Maharlika. I don't know kung totoo ba yun or hindi. Basta sabi ni Maharlika, may pasabog si Maharlika. Oy, aniwala ba kayo sa pasabog ni Maharlika tungkol sa mga bayaran trolls? I don't know, pero ramdam mo naman Yun. So, yun na nga mga kaibibig. Sayang yung effort ni Martin Romualdez. Sabi ng isang netizen, partida may trolls pa yan, pero alam mo, 0.3 lang ang nag-vote sa kanya. Ay, ang sarap naman. Ang sakit naman. Aray, naku. Ouch. Ganon. Okay lang yan. Mahirap at mahal ibenta ang kasinungalingan. Magkano ang kilo? Magkano ang bayaran? Ito pa, di na nagpapauto ang mga tao ngayon. Nagising sila sa katotohanan kasi nabudol na sila ni BBM. Uy, sabi ni Rafi Tulfo, baby pa ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagchuchupon pa. Nagpapapogi kasi yan si Angkol. Kaya, hindi pogi, hindi, hindi naniniwala ang mga tao sa kanya. Sayang. Oy, maniniwala kayo, 0.3% kaya, meron din naniniwala sa kanya. Oy, sino kaya yung 0.3%? Ay, iniwan ko. Kolelat na naman, kawawa naman. So, ano kaya ang kanyang official statement dito? Last time, happy siya sa result ng Tangerik kasi marami ang sumuporta sa Chacha. Ngayon, 0.3% lang ang sumuporta sa kanya sa Tangerik. Ano na kaya ang comment ni Speaker Martin Romualdez? Depende sa kanya, di ba? Ay nako, sabi ng aking temple, Baby M pala ang government natin. Walang silbi ang si Kalbong Patay Gutom. Uy, sinong Kalbong Patay Gutom? Million budget for propaganda nasa lowest pa din. Naungusan pa ni Chavit na napadaan lang sa EDSA bus lane at hinahanap 100,000 daw. Nako, God bless Bibi Sara, kawawang tambaluso. So yun na mga kabibigang aking latest labak-labak for today. Ano ang iyong reaksyon tungkol sa latest Tangerik result? Na number 1 na naman si VP Sara Duterte. Pagbaliktarin mo ang survey, binaliktad kasi ng ibang mga netizen para daw makatikim ng number 1 si Speaker Martin Romualdez. Kayo talaga Hindi naman inamin ni Speaker Martin Romualdez ang gusto niyang tumakbong presidente. We don't know, kabibig, later on. Ano bang ginagawa niya, 'di ba? Puro paepa lang. So natural may plano 'yan, 'di ba? Huwag tayong lokohin. Nasa panot na namin 'yan. Alam na namin ang galawang politika ngayon. Alam na namin kung ano ang mga pinaplano nila. Di alam na natin. Sabi ng temple ko. So yun na mga kabibigan aking latest labak-labak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Okay, bye. See you next time.